Nothing but the most popular and requested Christian hits on your radio. You're listening to Cool 101.5, bringing you the best Christian playlist the whole day. Sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad, hosted by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAG 101.5 Cool FM at mapapanood sa Balitang Sagad Facebook page. Balitang Sagad! Magandang araw po sa inyo lahat. Siyempre, eto na naman ang programa ninyo, Sagad na Sagad! Sagad sa balita! Programang Sagad sa komentaryo! Programang Sagad sa impormasyong walang kulang! Programang hindi ka mabibitin! Siyempre, ang programang Balitang Sagad! Ayan, magandang hapon po muna sa inyong lahat. Siyempre, kalating oras po tayo magkakasama. Dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. Ako po ang inyong mga kasama ngayon pong hapong ito. Ako po si Gideon Belen. Siyempre, kasama po ang aking napakapoging technician, si Kuya Arnel. Arnel ano? Bana! Yan, magandang hapon, Kuya Arnel Bana. Ayan. At siyempre, ika lang, yung announcement nga pala, baka hindi natin na, may announcement. Yung tubig, na-post natin kanina hanggang alas 7 pa yung pagkawala hanggang paghina po ng tubig. Diyan sa bahagi po ng anong barangay ito? Barangay Ibabang Iyam, Barangay Ilayang Iyam, Isabang. Ayan. Nagkaroon po ng emergency maintenance po sa well number 6 at Barangay Isabang, Lucena City. Kaya po ang dulot niyan ay low pressure to no water. Ayan. Wala po yan sa Prime Water kay Kuya Rodel sa kanilang PIO. Magandang hapon. Ayan. Magandang hapon muna kay Kuya Japet Villapuerte, ang 24/7 na maglilingkod sa atin sa lungsod ng Lucena. Lloyd Villarino, magandang hapon sa Villarino, Lloyd Balmes. Sa Villarino family, dyan sa bahagi ng Market View. Lagi tayo pinapanood dyan sa bahagi ng Rizal. Yung Sarmiento ba yun? Tama ba ko? Sarmiento at Satira family dyan. Ayan. Magandang hapon sa inyo. Eto, bigyan lang tayo. Announcement lamang. Magandang hapon muna sa ating mga kaibigan niya sa bahagi ng SM City Lucena. Siyempre kay Miss Janet Henoblaso, siyempre ang PR manager, ang napaka-accommodating, hospitable na PR manager ng SM City Lucena. Kay Kuya Jing Rambulong, kay attorney, ganun din kay Kuya Juby Fernandez, ang operation manager ng Dabas Medical Clinic and Driving School. Ngayon pong tinatawag po na Holy Week ng ating mga kababayang Katoliko. Ayun, meron po silang schedule sa magpupunta ho, baka pumunta ho kayo ay sarado po ang ito po yung schedule Ayan, banggitin ko na po yung schedule.
At yung iba pong announcement ng SM City Lucena, ayan. Meron po silang Eastern Costume Contest at parade ho sa main entrance po ng SM City Lucena. Ayan. Kailan ito Ate Janet? Ayun. Sa 9, ika-9 ng umaga. Ito po ba ay, bakit walang date ito? Sa 28 ba ito? 29. So, habang inihintay natin yung iba pang detalye, no? Ito po yung schedule po ng SM City Lucena store, no? Ngayon pong 25 hanggang 27, o ano ba ngayon? 26. So, ngayon po ay Tuesday. Ang schedule po nila ay 10 a.m. hanggang 9 p.m. Yan, hanggang 9 p.m. po sila magkuklose, no? Pagdating po ng March 28 and 29, ito po ay sa Thursday at Friday. Sila po ay sarado. Ang bukas lamang po sa kanila ay ang supermarket. Bukas po ang kanilang supermarket sa 28 at 29. Yung supermarket lamang po ang bukas po sa SM ng 28 at 29. Yan po ay Thursday and Friday. 9 a.m. hanggang 6 p.m. Pero yung iba pong department ay sarado. Yung iba pong mga bilihan doon, install ay sarado. Supermarket lamang po ang hindi. Pagdating po ng March 30 and 31, back to normal na yata ito, 10 a.m. to 9 p.m. At siyempre sa mga susunod pang araw, ganun din, 10 a.m. to 9 p.m. pa rin. Ayun, wala na. Ayan, magandang hapon muna sa ating mga tagapanood sa bahagi ng Ibabang Iyam. Ayan, kay Kuya, Kay Kuya Eduardo Javier, basahin ko lang yung nakakatuwa naman ito sa Kuya Eduardo Javier doon sa kanyang mga ipinapagawa, bagamat ito'y presidente lamang, ng isang asosasyon, parang talo pa yung mga elected officials sa sipag na ipinapakita nito ni Kuya Eduardo Javier, tuloy mo lang yan, Kuya Eduardo, para sa ating mga kababayan. Oo, alam ko ay may mga bago uli. Nasaan na ba? Nawala na yung Nawala na yung ilang nakita natin, Alam ko may nasilayan tayong mga bagong project mo. Nawala na yata sa akin. Yan, sa bahagi ng Villa Puerte Suarez Village, Phase 1A. Alam ko yung bagong iginawang kalsada dyan ay pwede na yata daanan dahil tuyo na po, yung mga taga Villa Puerte. Ayan, kapag medyo gusto nyong dumaan doon sa Phase 1, kakaliwa na kayo dito sa unang kanto para hindi na ho kayo dumaan doon sa pangalawang kanto. Mas maluwan kasing dumaan dito sa unang kanto, pagpasok nyo sa Palok. Magandang hapon sa inyo dyan sa bahagi ng Ibabang Iyam na hanggang ngayon hirap pa rin sa nagdudusa pa rin sa pagkolekta ng kanilang mga basura. Parang balita ko 3 times a week na lamang nagkokolekta ng basura. Kaya yung iba talaga natatambakan ng basura. Hindi lang yata Ibabang Iyam may problema, Yung ibang barangay meron din, Pero yung ibang barangay gumagawa ng paraan para masolusyonan yung problema nila sa basura. Ayun, bago yun na natin mabate, magandang hapon muna, Kuya Eduardo, magandang hapon. Nanonood ka pala ngayon, nawala yung aking bagong ipinagawa, Alam ko minabalitaan ako yung bagong mong ipinagawa, yung project mo dyan. Parang nawala sa akin ngayon. Parang nagloko yata ang Facebook ngayon, Paki-send mo nga, Kuya, sa akin yung panibagong na lamang kong project dyan sa bahagi ng Ibabang Iyam, sa iyong area dyan. Ayan, siyempre,
Mamaya uli yung pagbati, ano? Balita po muna tayo. Lokal, nasyonal, at syempre, pati international. Babalita na rin natin. Sa ulo po ng ating lokal na balita. Yan, Vice Capistrano de los Santos. Magandang hapon po. Ayan, nanonood siya sa atin ngayon, ano? Sa ulo ng ating lokal na balita, lalaki, sinaksak umano ang sarili gamit ang kutsilyo. Duguan sa loob ng CR sa barangay Tignuan, diyan po sa bahagi ng Real Quezon yan, Ngayon lamang po yung hapon, Yan ay nakala po natin sa ating kasamahan, diyan sa bahaging ng 1st District po ng lalawigan ng Quezon. Yan, magandang hapon Kuya J.R. Narit ng Ronda Balita Probinsya. Sa iba pang ulo ng ating mga balita, panibagong oil price hike, ipinatupad ngayong araw na naman. Samantala, init sa Mayo aabot sa extreme danger na 52 Celsius. Ayan, ayon po yan sa Pag-asa. Sa iba pang mga balita, 19 na bansa naghahayag ng suporta sa Pilipinas. Siyempre, ito pa rin po yung issue ng West Philippine Sea, ng pambubuli pa rin ng China. Samantala, Putin tinawag na mga radikal Islamist ang nagsagawa ng terror attack sa Moscow. Sa detalye po ng ating mga balita, isang lalaki ang sinaksak umano ang kanyang sarili gamit ang kutsilyo. Duguan sa loob ng CR sa barangay Tignuan, Real Quezon. Agad rumisponde ang tauhan ng barangay Tignuan kasama ang MDR-RMO at Real Municipal Police Station matapos makatanggap sila ng tawag na may nag-suicide di umano sa loob ng CR sa sitio Mahaba, barangay Tignuan, Real Quezon ngayong hapon. Isinugod ang biktima sa Claro M. Recto District Hospital para maisalba ang buhay nito na punong-puno ng dugo ang kanyang katawan. Sa inisyal po ng kwento ng mga kapitbahay at ang mga kamag-anak nito, bandang 2:00 ngayong araw ng Martes, Marso 26, nakita ang kanyang kamag-anak na nakahandusay na lamang ito sa loob ng CR. Depresyon umano ang naging dahilan ayon sa mga kamag-anak. Patuloy na inaalam ng pulisya ang buong pangyayari. Ayan, abangan nyo po yung iba pang mga detalye dahil balita natin, hindi pa kumpirmado kung ito po ay nakarecover na o binawian ng buhay. Kaya dahil ngayon na po ito nangyari, mamaya babalita tayo kung saan mismo, kasi naandun yung ating kasamahan si Kuya J.R. Narit kung saan nakasaksi din ng pangyayari at medyo hindi na nga raw niya pinanood din, medyo nakakangilo yung nangyari po. Kawawa naman yung mga kaanak ng biktima. Sana hindi ito hindi bawian ng buhay. May pamilya rin pala ito.
Init sa Mayo aabot sa extreme danger na 52 Celsius. Ayon ho yan sa Pag-asa. Binalaan po ng Pag-asa ang publiko na ang heat index sa Mayo ay maaaring maging extreme danger dahil sa posibleng pumalo dito ang 52 degrees Celsius at pataas na init ng panahon. Nitong linggo ay nakapagtala ang La Union ng 46 degrees Celsius na init factor at patuloy nakaranas ng mainit at malinsangang panahon ang bansa ngayong Semana Santa. Maaari namang makapagtala ng 42 degrees Celsius heat index sa Puerto Princesa at Aborlan, Palawan ngayong March 26. Etong Martes na ito, no? Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres, ang mainit na temperatura ay mararanasan mula sa Miyerkules Santo hanggang matapos ang linggong ito. Sa Martes naman, aniya ay posibleng umulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, lalo na sa Bicol, gayon din sa Eastern Visayas. Payo nito na magdala ng payong o anumang pananggalang sa init kung lalabas ng bahay dahil ang mainit na panahon ay tatagal hanggang buwan ng Mayo o hanggang sa kalahatiang buwan ng Hunyo ngayong taon. Samantala sa iba pang balita, Kuya Benji Ventura Dayo, magandang hapon. Kape-kape na tayo. Mamaya magkape-kape tayo. Namimiss ko na yung mga kwento mo eh. Ayan. Pero bago ka magkape, pakinggan mo muna itong balitang ito. At dapat nagpapultang ka na. Magkasabay na nagpatupad ng taas presyo sa kanilang produkto ang mga kumpanya ng langis kaninang alas 6 ng umaga. Naku, hindi ka na pala abot, Kuya Benji. Na ipinatupad ang 2.20 pesos na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang mayroon 1.40 pesos and 40 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. Mayroon naman 1 peso and 30 centavo ang pagtaas kada litro ng kerosene. Itinuturong dahilan ng Department of Energy ang pag-atake ng Ukraine sa tatlong malaking oil refineries sa Russia at ang malayong biyahe ng mga oil tanker mula sa Middle East para makaiwas sa Red Sea dahil sa pangamba ng atake ng Houthi rebels. Nako, lalo pa yata ang tataas ang gasolina natin, Kuya Benji. Nako po. Oy, naalala ko po pagdating ko sa gasolina. Kanina nagpagasolina lamang ako. May pinagasolinahan ako talaga naman paalala din po natin, obserbahan niyo po rin obserbahan niyo rin po yung mga pinagpapasalinan ninyo dahil kala ko dati lang yun kwento lang yung hindi tamang mahal na nga ng gasolina pero hindi pa calibrated puro hangin pa yung ilalaman doon sa iyong tangke. Mas marami yung hangin kaysa doon sa laman. Kasi doon sa akin nung sasakyan, nasusukat ko, merong digital na pansukat doon para malaman mo yung layo na mararating na natitira mong gasolina. Kaya kumbaga pag sinalinan mo, makikita mo yung digital na panukat doon kung gano'n karami yung naisalin sa iyo. Ay nagpasalin ako, na-observe ako minsan, na-obserbahan ko pag nagpasalin ako ng 500. 50 lamang po yung dumadagdag do sa aking digital na panukat Meron naman na 115. Ang dami, laki Meron namang 90. Meron naman na 85.
pinaka-worst ko hong naranasan, 40. Grabe, 500, 40 lamang. Ano? Ibig sabihin, 40 kilometers lamang yung maaabot ng 500 piso ko. Kumpara ho doon sa ibang pinagsalinan ko na umaabot ho ng 100 kilometro yung 500 ko. Kaya obserbahan niyo ho, minsan mapanglin lang yung presyo, yung ganda ng gasolinahan. Pero ito masasabi ko lang, isa ho sa mataas yung rate, nung kumbaga parang mababanggit natin calibrated, sabi nga nila, yung mga eksperto diyan, maganda yung gasolina, sabihin ay tama lang yung hangin, mas marami yung gasolina at bahagya lang yung hangin na napasok doon sa tangke mo, ako, ang ganda nung personally ho na kaksihan ko nung nagpasalin ako sa PTT. Ayos maganda ho yung kanilang para sa akin walang daya, maganda yung kanilang gasolina, Ano pa yung isa, itong clean fuel. Yan, yung iba pa ay meron ako na pasalinan, hindi ko lang mababanggitin ako sa inyo at siguro ay baka masamain po ng ibang mga gasolinahan, pero ang dami ho palang gasolinahan na talagang parang sabihin na natin mandaraya, Oo, meron ho talagang mandaraya. Yung ilan hindi, Kayo na ho ang mag-o-observe at titingnan nyo kung may gauge yung inyong sasakyan, ay maobserbahan nyo po, yung mga gasolinahan na yan para hindi na kayo doon magpagasolina. Kakaawa naman yung iba, Biruin mo, magpapasaling ka ng 500, tapos kalahati lang doon sa ibang gasolinahan yung pinasalin mo dito sa isang gasolinahan. Kalahati lang yung dami. Masyadong yung ibang gasolina masyadong nagpapatubo ng sobra, hindi ho maganda yan, may karma ho yan, Sa atin hong pagpapatuloy, ito ho yung binabanggit tong pag-atake ho sa Russia, at ikinasawi ho ito ng ilang mga kababayan natin dyan sa bahagi ho ng Russia. Tinawag ni Russian President Vladimir Putin na ang terror attack ng Moscow ay kagawa ng mga radikal Islamist. Sinabi nito na may baluktot na kaisipan ang ideolohiya ng mga Islamist na kanilang ipinaglalaban ng ilang dekada na. Ikonekta din nito ang Ukraine na may kinalaman sa nasabing terror attack. Giit ni Russian President na dapat masagot kung bakit tinangkang magtago sa Ukraine ang mga sospek matapos ang ginawa nilang krimen. Una nang itinanggi ni Ukraine ng Ukraine ang nasabing paratang. Magugunitang inako ng ISIS ang nasabing pag-atake na ikinasawi ng 139 katao. Kawawa naman, Nitong Lunes ay kinasuhan na ng Russia na ang 4 na sospek habang mayroong 7 iba pa ang kanilang inaresto na itinuturing kasabwat ng mga sospek. Sa iba pang mga balita, kumani pa ng suporta mula sa 19 na bansa ang Pilipinas matapos bombahin ng tubig ng China ang supply vessels patungo sa Ayungin Shoal nitong Sabado. Sinabi ni Presidential Communication Office PCO na kabilang dito ang European Union na nagsasabing lubha silang nababahala sa paulit-ulit na dangerous maneuvers, pagharang at pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa barko o Chinese Coast Guard vessel at Maritime Militant sa barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission. Pahayag pa ng EU, ang hakbang ng China ay naglalagay sa alanganin sa buhay at nagpapahina sa regional stability at international norm at banta sa seguridad ng riyon at ng iba pa. Nanawagan din ng EU
na tigilan ang mga ganitong hakbang at respetuhin ang international rules para masiguro ang peaceful resolution at mabawasan ang tensyon sa rehiyon. Nagpahayag din ng suporta si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Garrison ng Pilipinas. Kinundi na rin ni United Kingdom ng United Kingdom Ambassador Laure Biofils ang harassment ng China sa barko ng Pilipinas sa WPS o West Philippine Sea dahil sa nilalagay nito sa alanganin ng buhay at damage sa barko ng sibilyan. Muli namang iginiit ni Japan Ambassador Ido Kasuya ang pag-aalala sa paulit-ulit na delikadong hakbang ng CCG na nagresulta sa pagkakasugat ng ilang Filipino. Nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang pagkondina sa China sina German Ambassador Andres Michael Pafernoski, French Ambassador Maria Fontanelle, Canadian Ambassador David Bruce Hartman, Australian Ambassador Hai Yung Yu. Gayon din ang mga bansang Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Italy, South Korea, the Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Spain, at Sweden. Daming bansa sumusuporta sa atin, pero talagang napakatigas ng China, talagang pag ikaw ay mahinang bansa, hindi na ho natin may kakanila. Talagang ang bansang Pilipinas talagang mahina, dahil una wala tayong mga pandigmang mga kagamitan, kakaunti, meron naman kakaunti, lalo tigit wala tayong nuclear weapon. Pero kung tayo may nuclear weapon, baka medyo mag-aalanganin yung mga bulihin tayo, Kasi alam mo, yung mga binubuli na mga ganyan malalakas, siyempre yung mahihina. Kung malakas ba yan, makakapambuli ba yan? Kita mo yan, China, hindi kayang bulihin ng Russia. Yung alam niyo malalakas na bansa, hindi niya kayang kakasabit-sabit tuloy yung aking yung malalakas ng bansa, hindi niya kayang bulihin. Yung alam niyang powerful din at alam niyang may kapasidad para lumaban. Tayo kasi medyo tanggapin man natin natindi, yung mga nagdaang namuno sa atin, ay talagang hindi ho napalakas yung ating bansa pagdating ho sa military power, yung nuclear power. Wala tayo ng mga ganon. Kaya baka bagsakan lang tayo ng isang nuclear dito, baka sabog ang ekonomiya natin, baka dahil doon ubos ang ating mga kabuhayan. Alam naman natin, napaka-powerful po ng damage, napakalawak po ng damage ng nuclear. Yan po ay siyempre, yan po ay naranasan na rin ng Japan dahil alala nyo nung World War II, yung atomic bomb naman ito. Kung malakas yung nakita nyo yung atomic bomb noon, ay ngayon po, alam naman natin, mga bansa talagang nag-upgrade lalong pinalakas nila yung kanilang mga pandigma. Ito nga, sa tayo, totally, parang sa katotohanan lamang, tayo ay mas malaking bansa, pagdating sa land area. Kung ikumpara ho sa Israel, ay napakaliit ang Israel na bansa, pero napakagaling nila pagdating ho sa labanan. Meron ho silang nuclear weapon. Kaya hindi basta-basta ho nabubuli yan, tayo, laking bansa natin. Alam natin, hindi naman tayo mahirap, medyo kaya nating mag-avail, pero anong nangyari dahil sa taas ng korupsyon, napakahihina po ng mga leader na namuno sa atin sa mga nagdaang panahon. May leader ho na magaling, kaso nga lang talagang nirally din naman, talagang pilit din ibinagsak. Hindi natin humakailan, dami ho kasing mga politician, mga gustong mag-adhika sa panunungkulan, na talagang may pagka-crab mentality, kaya po tayo mismo ay hindi tayo umusad-usad.
Oy, maraming salamat ha, Kuya JR Narit. Ipinadala sa atin yung picture nung biktima. Kawawa naman yung pakamatay dyan sa bahagi po ng First District. Sana maagapan pa ito. Yan. So dahil wala na po tayong oras, maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at pakikinig po sa aming programang Balitang Sagad ngayon pong hapong ito. Pero bago tayo magpaalam, magandang hapon muna kay Mayor Marcelo Galleta, ang magilas na mayor, ang laging ang agap gumising. Ang dami nasa 450 kung hindi nagkakamali yung kanyang PRDP project na ibinababaho, sinisimulan na 'yon, Sinisimulan na yung project na yun at yung iba nasimulan na. 450 million pesos ang pagkakaalam natin sa bayan ng Sariaya. Ayan, magandang hapon kay Mayor Marcelo Galleta, ganoon din dyan sa bayan naman ng Chaong, kay Mayor RJ Mea. Ang napakasipag. Dati hindi nagsusulputan ng malalaking negosyante dyan. Ngayon, 3 negosyante na malalaki ang nagsulputan po ngayon dyan sa bahagi ng Chaong, Quezon. Kaya nagpapasalamat yung ating mga kababayan dyan. Tuwang-tuwa sila. May nakikitang malinaw na patutunguhan pagdating sa pag-unlad, pag-asenso sa bayan naman ng Chaong ngayong mga panahong ito. Ayan. First term pa lamang yan, First term pa lamang. Ang dami na mga programa. Yun, post natin, yung programa at proyekto po. At magandang hapon din kay Kuya Diego Mea, yung anak ni Mayor RJ Mea, kay Ate Monica dyan sa bahagi ng Chaong, Quezon. Siyempre kay Administrator Ronan Nantes sa bahagi po ng Sariaya, Quezon, kay Ate Mutya ng Mayor's Office, kay Ate Lani Mendoza, kay Kuya Jun Laurelia, kay Ate Nelgin, magandang hapon sa bahagi ng Sariaya. Uy, ayan. Ito, napakaganda nito Buti umabot Kuya Eduardo. Ayan. Napakagaling naman, yung flood control pala ito, dun sa Villapuerte, Phase 1A. Ayan, Arriba. Bakit may Arriba? Ano ba yung Arriba? Ayan, flood control pala yun, ginagawa na, kasalukuyang ginagawa po yung flood control diyan po sa bahagi ng Villapuerte Phase 1A. Ayan. Napaka ayos ayos yung nyo ayos yung pangulo nyo diyan Ayan. Ayan. Kipa lagi Kuya Eduardo Javier, Oo, may nakakausap tayo na nagpapasalamat doon sa mga proyekto at pagsasaayos mo doon sa iyong homeowners, doon sa bahagi ng Villapuerte Suarez Village sa Phase 1A. So, magandang hapon sa inyo lahat dyan. At siyempre, dahil wala na po tayong oras, maraming salamat po Kuya Danny Cabreros Maanyo, magandang hapon sa iyo. Ayan, maraming salamat po sa inyo walang sawang panonood at pakikinig po sa programang Balitang Sagad. Ngayon pong hapong ito, siyempre ako po inyong nakasama. Ako po si Gideon Bilen. Siyempre, dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. Sumayin nyo naman po ang isang edisyon ng programa ninyong Sagad na Sagad sa Balita. Sagad na Sagad sa komentaryo. Sagad na Sagad sa impormasyong walang kulang. Kuya Eduardo Javier. At siyempre, ito po ang programang hindi ka rin mabibitin. Programang Balitang Sagad. Balitang Sagad. Sagad sa balita. Sagad sa komentaryo. Sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad. Hosted by Gideon